sa ating gawain ngayong gabi. At yun, salamat tayo sa Panginoon dahil muli ay patuloy niya pinaparaan sa atin ang kanyang kabutihan. Kaya akin lang babasahin ang awit 41 hanggang 5. Sa Diyos na si Yahweh, matyagang naghintay ang aking panaghoy, kanyang pinakinggan. Walang malalim, nanubhang maputik, iniahon niya ako at duin nagis. Ligtas na dinala sa malaking bato, at naging panatag, taglay na buhay ko. Isang bagong awit sa aking tinuro, papuri sa Diyos ang awit ng puso. Natatakot ang bawat makakasaksi at nagtitiwala sa Diyos na si Yahweh. Mapalad ang taong kay Yahweh tiwala, at sa Diyos na hindi dumadapa. Hindi sumasama sa nananambahan sa mga nagkalat ng Diyos-Diyosan. Yahweh akong Diyos, wala kang katulad. Sa maraming bagay na iyong ginanap, kung pangahasan kong sabihin ng lahat, nangangamba kong may makalimutan. Kaya po tayo sa gitna ng manalangin. Panginoon, maraming po salamat muli sa pagkakataon na ito na muli kami naririto, Panginoon, upang magsama-sama at magbalik sa inyong kabuti sa lahat. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa mga naririto at sa mga walang Panginoon, ikaw patuloy na tumubay sa amin at mag-ingat po dito. Ganun din, Panginoon, ang iyong mensahe ng iyong salita na may hayag sa gabi ito, dalangin namin na tumimong sa aming puso't isip, Panginoon, at naway ito'y aming may sabuhay, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang patuloy na mga sa amin sa gabi ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po dito ako muna sa praise and worship. Pasasalamat muna. Pasasalamat daw po muna. So, pangunahan ko na kasi nakaraan sila ng mga pasasalamat. So, ako muna po sa family namin. At yun, lubos ako ng kukulit ng papasalamat sa Panginoon sa kabutihan niya sa amin, sa pamilya namin, patuloy niya pinapadama kanyang kabutihan sa amin. Tulad niyan, na-share ko lang yung January second week ng January yan, nawala na trabaho yung asawa ko. Pero yun, nakakatawa doon kasi hindi pinabayaan ng Panginoon na magtagal yun. After 4 days yun, biglang namin nagsusahan na na magkaroon siya ng work. And then yun, may yung mga time na unang week, may mga maraming pagbabago kasi, syempre, hindi katulad ng sa amin nung nakaraan. Pero, nagpupulit ko salamat ako sa Panginoon kasi hindi man gano'n, pero hindi kami nagkukulang at laging sapat. Ito talaga laging sapat magbigay Panginoon at higit pa hanggat maaari. So, yun, nagpupulit ko salamat ako sa Panginoon kasi sa trabaho na binigay ng Panginoon sa asawa ko. Mas marami na yung time niya. Kaya sabi ko sa kanya, yung time na yun, gamitin mo sa Panginoon. Kaya yun, praise dito ganda, nasasama ko na siya sa prayer meeting. Kaya, sa walang papasalamat ako sa Panginoon kasi sa kanya wala na binibigay niya sa amin, sa pamilya ko, lalo na sa asawa ko na may times na, yun nga, nung dumating kami sa punto na nawala ng worship. So, andun yung, stress na paano yung pag walang ganito, walang ganyan. Sabi magtiwala lang tayo sa Panginoon kasi hindi niya tayo mabayaan. Yun, natututo siya magtiwala sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. At yun sa mga blessings na dumarating niya, salamat ko sa Panginoon kasi yun, simulan ako small business na hinihin ko sa Panginoon. Sabi ko sa kanya na, Lord, bigyan niyo po ko ng, kasi may hinihintay kami na, yun yung tinta namin dito na tapos. Sabi ko, hanggang di pa siya natatapos na maisip ko na merong small business na maganda. Yan na simula sa school ng mga bata yun. Nakakatuwa kasi binibest ni Lord na naubos na. Tapos yun, and then sabi ko sa kanya, yun, kapag nag-work yung bibigay ko talaga sa kanya yung 10%. Kaya gaya na siya, nagsasanaya na nakaalala. Sabi ko, para kasi di ba nakakaano na, sabi nga, ang bigay ito yung kakalog sa atin para may balik din natin sa kanya. Kaya yun, nagpupulit na papasalamat ako sa Panginoon kasi, ayun, ibigay na ang blessings na namin pinapabayaan. Yun, lagi na pinapatunayan yung katakilaan niya sa amin. Kaya yun, pinapalik ko sa Panginoon yung pabulit ko sa salamat. Yes. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako rin po ay nagpupulit at papasalamat sa Panginoon sa araw-araw na kanyang kabutihan sa buhay namin, sa patuloy na pag-iingat at gabay, sa buhay at kalakasan na kanyang pinagkakaloob. Kahit na noong mga nakaraang mga araw, ayun, may mga sakit ng damdaman.
Lalo na si Junior, nag-worry ako kasi dati sa kanya. Almost 2 weeks siyang hindi makalakad. Tapos ang ginagawa ko, pinapapasok ko pa rin siya sa school, kinakarga ko siya. Tapos pero pray ko lang sa Panginoon na napagaling siya ni Lord. Kasi natakot ako baka mabili bumili yung niya, yung paa niya, hindi makalakad. Sabi ko baka mabuli ito paglaki niya na. Tapos ang ginawa ko, pray ako sa Panginoon, Lord, lumahayaan na. Sabi ko kasi, ayoko na mabuli yung anak. Tapos hindi ako pinigil ng Panginoon, napakabuti talaga ng Panginoon sa amin. Pag nagpe-pray ako, yung mga teacher talaga ako sa pinagpe-pray ko, hindi ako pinipig ko ng Panginoon. So, napakabuti talaga ng Panginoon. Sabi ka sa Genesis, sabi, ako ang Panginoon, ako ang magpapagaling sa inyo. Sabi niya, basta tayo ay sumunod, lumapit sa Panginoon at magtiwala sa Kanya. Tapos nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa patuloy niyang pag-provide ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Sabi nga sa Psalms 23 verse 1, sabi, the Lord is my shepherd, I lack nothing. So, titiwala ka sa Panginoon na talagang hindi niya kami pinapakulang. Napakabuti ng Panginoon sa buhay namin. Ayun, sa patuloy na pag-iingat at gabay sa araw-araw. Ayun, binabalik ko papurit ko salamat sa Panginoon. Next. Yaw. Ayun po, siguro nagpapasalamat ako sa Panginoon ngayong araw na ito. At hindi niya ko hinayang hindi makasama ulit ngayon sa prayer meeting na to. Kasi nung nakaraan absent na ako sorry Lord. Ayun, at pero nagpaalam po kung Pastor na yung reason ko naman is kasama ko ngayon yung reason ko. Yun, yung maliit na bata. Kailangan kasi niya ng kasama. So yun, nagpapasalamat ang kapatuloy ako sa Panginoon dahil pinagaling niya ako agad sa lagnat ko Tuesday. Tapos ng Wednesday, nagturo po kasi sa amin si Ate. Wednesday yung panahon. Gumaling din ako sa sakit ko. Parang hindi ko dinaramdam yung sakit ko. Parang inaanak ko agad. Kaya ngayon may umusipon pa. Kaya nakaka-apis ko sa ngayon. Tapos yun po, nagpapasalamat din ako sa patuloy niyang pagbibigay ng kalakasan sa pamilya ko. Lalo din sa papa ko. Na nung nakaraan din, bago ko umalis, may lagnat siya. Talagang prone kami ngayon sa mga sakit, lalo na kapag nasa field yung ni Papa. Kaya, patuloy na pagbabay sana ng Panginoon sa kanya at ganoon din sa nanay ko, sa pamilya ko, at ganoon din sa inyong lahat na kasama namin sa church, patuloy din sa gabay ng Panginoon. At ganoon din, napupuri nagpapasalamat ako sa Panginoon sa walang sawang pagbibigay ng mga pangangailangan natin ng pamilya. Yun po, nagpapasalamat ako ng patuloy ko sa Panginoon. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon naman sa family ko na ay patuloy na ginaguide and pinaproteksyonan sa araw-araw. Nagpapasalamat ako sa araw-araw na pagbibigay niya ng buhay sa pagising sa umaga. And ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa isang buong linggo. Simula nang nag-immersion ako, tapos kahapon nang natapos yung immersion. Yun, salamat ako sa Panginoon kasi yung grades na nakuha ko dun sa immersion is 100% siya. So, sobrang nagpapasalamat ako kay God kasi, binigyan niya ako ng grades na gano'n. Alam ko na kalood niya yun sa akin. And nagpapasalamat ako sa Panginoon sa experience na makapag-trabaho within 10 days na sa Shakey's, and nagpapasalamat ako sa Panginoon na Walang sa food. nagpapasalamat rin po ako sa Panginoon na sa pag-arrive sa araw-araw and sa tuwing pag-uwi, sinusundo ako ni Papa, and ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi kahit pagod si Papa, ayun, nagsusundo siya.
And nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa blessings na nararamdaman namin sa araw-araw. And ayun na po, nagbabalik po ako ng papasalamat sa Panginoon. Mag-aabang na kayo ng tissue dito. Kaya ba't isa-isa yun? Parang No? ayun, ako naman po, nagbabalik ako na pag-wait kasi sinabi niya sa Panginoon kasi naka-attend ako ngayon. And, diba kasi wala namang nangyayari sa buhay ko. I mean, nagpapasalamat ako kasi useful. Siyempre, ibig sabihin walang nangyayari pag uli yung provision ng Panginoon, hindi kami nagkakasakit. So, yeah, i-acknowledge and appreciate yung mga blessings ng Panginoon. And siguro, ang pinagpapasalamat ko, yung patuloy na pagbabasa ko ng Bible. And maganda talaga ako ngayon kasi parang ako yung reason kung ba't wala kaming IC3 this week kasi hindi pa ako nakaka-uwi nun. Kaya, ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi continuous yung pagbabasa ko ng Bible. Nasa Joshua na ako ngayon. And exciting na talaga yung mga nangyayari kasi tungkol na sa mga laban, tungkol sa paggabay sa kanila ng Panginoon. Unlike sa Numbers 8, no, na inuulit yung mga law. Yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yun, kahit nasa Joshua ko, lumalaktaw ako para hindi ako maboy. Tapos meron ako nabasa sa Matthew. Kalimutan ko na yung chapter, pero parang somehow controversial siya kasi indirectly, tinawag ni Lord yung babae na dog. Indirectly, parang it is not right to give the food, yung pagkain ng mga bata ibigay sa mga aso. Pero it's not really about entitled, parang yung title na hinahold natin. Parang if sasabihin yun sa atin ng mga tao ngayon, parang magagalit tayo agad, parang kung ano yung sasabihin natin sa Panginoon. Pero pinakita ng babae doon na parang sabi niya, yes, parang truly, pero yung mga aso man din daw ay nagsistay sa ilalim ng table para makakuha even yung mga crumbs na nag-fall dun sa table. And kasi lumapit yung babae na kasi gusto niyang pagalingin yung anak niya ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon that hindi ako para sa inyo kasi hintil siya ng hintil. Kaya sabi ng babae, pero kahit yung mga aso nagsistay sa ilalim ng table para makakuha sila ng mga crumbs. So, ibig sabihin nun, parang yung babae nag-a-ask siya kahit konting base lang na makuha niya sa Panginoon. At yun nga, at the end, tinulungan siya ng Panginoon. So, parang if I were to hear the Lord was, kung yung mga iba tawagin ng Panginoon, parang kahit indirectly na tawagin sila na hindi tayo deserve, parang magagalit sila. Pero it's really easy to say for us kasi dapat makasalanan tayo and parang we deserve to be treated unfairly. Pero kapag treated na tayo ng unfairly, parang galit agad tayo. Pero yun sa babae, hindi. Talagang in-acknowledge na dapat talaga akong i-treat ng mababa. And yung sa pag-acknowledge na yun, in-deliver siya ng Panginoon. Mas lalo siyang tinulungan ng Panginoon. Papasalamat ako kasi continuous yung pagbabasa ko ng Bible. And marami akong natututuhan na nagagamit ko talaga siya sa everyday life ko, especially na may friend na ako ngayon na sobrang curious na sa Bible, ang dami na nang tinatanong. At parang nakakahiya na hindi ko masagot. Eh, hindi naman ako nakakaino parang dapat may alam ako. Pero somehow, I want to help. Pero sabi ko sa kanya, huwag mo sakaling sarili mo. Yan. Yun, ipapasalamat ako sa Panginoon sa patuloy na provision ng Panginoon, hindi lang in terms of financial and health, but also spiritual growth sa bawat isa ka. Yan lang, binabalik ko, papulit pa salamat ng Panginoon. Next. Ano dito eh? Sino na? Mark, mukhang ikaw na Mark ah. Ay, hindi. Diba? Kung ano si Raymond ah. Sumunod? Sige lang. Sige lang. Oo. Hindi, wala. Mark,
Oo. Para iba naman, dahil may partner mo pa naman. Ayun, Mike, oh. Mike. Lakas na yung boss na. Hindi. Yun, napupulit ko salamat ko sa Panginoon sa gabi nito na patuloy pa rin na pupuri sa Kanya. Salamat. Yun, pagpasalamat ako sa Panginoon sa biyaya at pag-iingat sa akin lalo sa trabaho ko, di ba? Hindi ko alam kung kasi delikado yung trabaho ko bilang isang MC taxi rider. Minsan kasi hindi tayo makasalamuha tayong ibang rider na may tumulo. Diba? Kaya yun, siguro hihingi tayo ng Panginoon ng pakumbaba sa puso natin. Kaya yun, sino yung papanood na yung sinabi ni Robin Padilla? Yung sinabi ni Robin Padilla, yung mga kabataan ngayon ay weak, di ba? Mga depressed. Bakit? Dahil nga, sa panahon ngayon, hindi nila nakilala ang Panginoon. Kasi, nabalitaan niyo ba yung estudyante na tumalon sa MRT? Alam ko yun, Nandun ka, Mike? depressive. Nakala. Parang napadala ako doon. Pada. Parang depressed lang yun. Kasi nga, siguro walang turo ng magulang, walang gabay ng magulang. Yun, i-share ko na yung kawikaan. Yun, Very good. sabi ng kawikaan, chapter 22:6, turuan mo ang mga bata sa daan na dapat niyang nakaran at pagkat mandaman siya ay hindi nahiwalayan. Yun yung mga turo natin, dahil natuturuan ng Panginoon, mga bata, na yung mga turo natin, babaonin nila yan habang buhay. Kasi doon sila maging mabuti bilang isang kabataan at paglaki nila. Kaya patuloy natin yun, lalo na yung ministry natin, sa ministry, di ba? Sa mga bata, lalo sa bundok, di ba? Maraming pupuntang mga nag-ministry din. Kaso nga lang, mga bata talaga, yun, parang ipupokus talaga na atuwa sa salita ng Panginoon para hindi sila maligaw o yung maging mahina. Kaya kailangan nila ang Panginoon para maging malakas. Yun. Binabalik ko pa po salamat sa Panginoon. Yan, devotion natin, ha? Next. Yan. Yan naman. Ano may? Pagpasalamat po ako sa ginagawa ko, sa nanay ko pa ng trabaho po, sa sumunod din po namin sa pagpapakot po para sa Foundation Day po, every Monday, Wednesday, Friday din po. Gumigising po ako po mga umaga din po, iniingatan din po kami sa pag-aaral po, binibigyan po kami health, growth, wisdom din po ni Lord. Ano na po, ginagabay po kami din po sa ginagawa po namin. Tapos pinapanahan po kami, ingatan, ginagawa po mga tita ko po, yung lola ko po, sa nagsatrabaho sa kanila, nagtrabaho po ng paintinan po, ingatan din po sa lolo ko po, binibigyan po siya ng sa trabaho din po. Ang pwede lang po salamat po. Amen. Good, ah. Oh. Yun na. Yan na. Sayang ko na. May, tatay ba niya si Okay, so yan na. Ay ko. Kasi wala na may sabi ko, 4 weeks. 4 weeks? 4 weeks. Isang buwan. Ayan, Okay, devotion ka. Kasi isang buwan ako wala. Ayun, nais ko lang i-share ang kabutihan ng Panginoon sa buhay ko. Kasi di ba parang
parang once in a lifetime na pangyayari sa buhay ko na makarating ako ng Europe na dati nababasa ko lang yun, pinag-aaralan lang natin yun ng high school days, no? Europa, gato, na mga barko-barko, totoo pala, no? So, nais kong ibalik ang kapuritan sa langit sa Panginoon kung paano na ako pinagpala. From the day na nag-approve yung visa ko, na tuwa-tuwa ako kasi parang it is an opportunity for me kasi regalo ng Panginoon sa akin. Parang binigyan niya ako ng bonus. Kasi hindi ko mabigyan yung sarili ko ng bonus. Ang Panginoon nagbigay ng bonus sa akin. No? Kasi actually yung ticket ko, napakamahal pala ng ticket sa Europa. No? Parang nasa 95,000 yung ticket ko. Pero hindi po ako yung nagbayad nun. Merong sumagot. Hindi rin si Pastor. Pero hindi ako yung nagbayad. Tapos yung tirahan for 1 month. Kasi napakamahal pala doon sa Europe ng mga gano'n. Tapos yung pagkain ko, parang lahat yung provided. Yung ginamit ang Panginoon para ma-sustain ako doon. So talagang lagi ako, sa prayer ko, lagi ako nagpapasalamat sa Panginoon kasi pina-experience niya sa akin ng ganung pangyayari. Dito yung sabi sa 1 Corinthians 1:31 na ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may ibig ng malaki. So, nais ko itaas yung Panginoon sa pangyayaring yun na sa buhay ko na hindi ako, kasi sabi ko nga, kung ako, hindi naman ako deserving, hindi naman ako mabuti, hindi naman ako karapat-dapat, no? Pero, niloob ng Panginoon na, kalooban ng Panginoon yung nais niya na, sabi ko hindi ako deserving, hindi rin naman ako mabuti, pero nais ang Panginoon na maitaas siya, no? Sa pangyayari sa buhay ko, hindi, pero pinagpapasalamat ko kung paano talagang ginabayan ako ng Panginoon kasi yung every time na meron akong plano or mga pasyal, halimbawa bukas, pasyal ako sa Amsterdam, gano'n, nag-isa ako. Nagpapray na ako sa Panginoon na, Lord, gubayan mo ko, ingatan mo ko, makauwi ako ng safe and sound dito sa Brussels. Kasi ano yun kumbaga, hindi rin gano'n yung English dialect doon, no? Yung speaking na English. Kasi more on sila French, Dutch. So, mahirap unawain, mahirap isintihin. Mga gusto-gusto. Yun nga, babatayin ko nga pala kayo ng bonjour. Kasi yun, bonjour, hello, gano'n. Bonjour. Hindi siya kasi bonjour. 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 So, mayroon din ako sinabi dito na Ecclesiastes 3:11 na He has made everything beautiful in His time. So, ano ko doon, napagkalam ko na I nourish or ninanamnam ko yung beautiful time na once in a lifetime na regalo ng Panginoon sa akin. Kasi napaka-ganda ng weather doon, napakalamig. Parang hindi lang sa pagbinuksan mo yung refrigerator, pag binuksan mo yung freezer, gano'n yung lamig ng panahon doon. So everyday, gano'n yung masarap na weather. Na ninanamnam ko yung bawat sandali kasi syempre alam ko naman na isang buwan lang ako doon. So kailangan kong namnamin yung bawat araw ko doon. Kasi yun nga, pag pumapasyal ako, minsan kasama ko si Abby kasi hindi ako marunong mag-Google Map. Tinuruan lang niya ako. At saka walang mangyayari sa akin kung hindi ko lalakasan yung loob ko na gumala ako mag-isa. Kasi gumala lang ako mag-isa dun sa lugar ng Amsterdam, ng Antwerp, yung mga gano'n, medyo hindi naman mahirap din kasi. Pero, nung one time, pumunta ako sa, siguro maalala ko yung bansa, no? Pero yung gumala ko,
isa naglalakad sa kalsada. Tapos, ang nakikita ko, yung parang kung alam niyo si yung puro black, yung Robinson. Puro black yung suot, tapos may sombrero pa naman. Parang kulang na lang one, guitar, gano'n. Ganun yung mga nakakasalubong ko. Parang lahat nakablang. Sabi ni Abby, mga juice daw yun. Mga, ganun daw yung mga, ibig sabihin, mga wiki daw sila. So, natatakot lang ako kasi parang, di ba? Pero, yun, papasalamat ako sa Panginoon na every time na lalabas ako, pupunta ako sa ibang bansa, nakakagala ako, nakakauwi ako mag-isa, nakakabalik ako. So, talagang pinagpapasalamat ko sa Panginoon yung kanyang kabutihan sa akin na ginawa niya doon sa lugar ng Europe. At saka, nagpapasalamat din ako sa Panginoon na patuloy niya akong pinagpala rin doon na meron din kasi akong na-experience sa Paris, France. Yun nga, doon lang ako natakot kasi although may kasama ako, marami kami, 5 kami, pero nahiwalay ako sa kanila. Doon ako kinabahan kasi alam niyo naman yung Paris, di ba napapanood niyo mga bad guys, mga gangster, gano'n. So, nung sumakay ako ng kanilang tram, puro lalaki pala yung mga tapos mga Moroccan, gano'n, mga negro. So, natakot ako kasi sabi, hiniwalay ko yung credit card ko kasi sabi ko baka agawin yung bag ko, ayoko ilabas yung cellphone ko. Nilagay ko sa bag. Sabi ko, pag inagaw yung bag ko, wala nang tutulong sa akin. Bibigyan ko na lang yung bag ko. At least makakauwi ako kasi may credit card ako. Pero, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi kahit nagkita rin kami at the end ng pauwi na kami. So, salamat sa Panginoon kasi hindi niya talaga ako binabayan. Every day na it is, hindi ako binabayan ng Panginoon, lagi niya ako sinasamahan. Na every day na pagsama niya sa akin na at the end of the day, sa prayer ko, salamat. Talagang buong puso ako nagpapasalamat sa pagkakataon na ibinigay niya sa akin na gano'n. At saka, sabi ko nga hindi ko naman din ine-expect na makakagala o makakarating ako doon sa Europe kasi mahal nga doon. So, hindi siya pangkaraniwan na puntahan lang. At saka wala rin akong kasabay na wala akong nakakasabay na mga Pinoy kagaya dun sa nung pauwi ako, parang wala akong kasabay, puro na lang mga foreigner. So, salamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan, pag-iingat niya hanggang makauwi ako, tsaka yung experience ko din sa aeroplano na 14 hours kasi talaga yung tuloy-tuloy na magmula Belgium hanggang Hong Kong, 14 hours yun. So, hindi ka naman pala maiinit kasi masarap yung pagkain, full board meals, at saka maraming pelikula na mapapanood ka. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi wala rin masyadong turbulence akong na-experience. So, salamat. Yung talagang buong, sabi ko, it is once in a lifetime na mangyayari sa buhay ko na hindi ko malilimutan kasi ang Panginoon yung may kalooban. So, yun. Ganun din, salamat din sa Panginoon kasi sa iningatan din yung pamilya ko habang dito sila na wala ako. So, nakakain naman sila sa akin, hindi naman si Imday. So, salamat. Binabalik ko ang lahat ng papulit kasi salamat sa Panginoon. Ang chocolate mo na ako meron sa atin. May Valentine's chocolate pa tayo. Bago natin tumayo at tuloy-tuloy natin sa pwede na natin So, sabi sa Jeremiah 29 verse 30. Sabi sa Jeremiah 29 verse 30. At inyong kakalapin ako at masusumpahan ko pagka inyong sisiyasabi ako ng inyong buong puso.
Ang Panginoon itong mga community is being aware of from all the time na bigay ang favor sa ating mga Panginoon all throughout the week. Makita ka, nais mapagmasdan ang iyong mukha.
Kita nila maigi. Puri-puri may konting pasasalamat sa Panginoon at hindi kayo nag-iisa, may nakamask yan. Tulad na yung mask ko. So, pero pinag-pray ko na wala nang makakawa. Hindi siya gano'n ko yun sa doktor ko. Alam mo yung doktor ko? Si Jesus. Yung pangalan niya Jesus. Si Jesus ang Jeta. Pero, si Spirited yun. Doktor ko na yun. Talaga yun. Pasient ko yun. Hindi man ako makabili pag walang Jeta. Alam mo naman ang gamot ko eh. So, salamat sa Panginoon. Sabi nga niya, tagal mo nito pakita. Yes, salamat sa Panginoon nga. Hindi in-expect niya, hindi ka naman ako eh. Yung mga ganitong taglamig, yun ang sakit ko eh. Pero awa ng Diyos, hindi siya naman nangyari. Mukhang iunahan ko na, baka mangyari. So, salamat sa Panginoon. Yan. Kaya yan, hindi na si Madam. Mabilis ang panahon, almost 1 month. Wala rin. Salamat sa pag-ibig. Goodbye. Tubig na. At hindi naman bigay sa inyo yung mga napapanood o nakikita nyo sa social media, no? Regarding sa ating isa sa professing Christian. One of the professing Christians. Ano ngayon? Para sa kanya, laging usap-usapan. Kasi nga, sinagasaan niya yung LGBTQ, tapos may na-interrupt siya, pinupir niya, asawa siya, cancer.
At, so, may point siya. Okay yung point niya. Alam niyo yung gospel. What's the gospel? But the problem is how to share the gospel. Doon ka ang problema. Sa how. Paano ba i-share? Kailangan ba pag-share natin ito kung ano yung ating damdamin? Sabihin natin, kahit may masagasaan. Ano ba yun? Doon ka ang problema. Ang background niya maangas. Ang background niya ay strong, personality niya. Hindi na pwedeng ganun pa rin siya pag-share ng gospel. Kasi ang mga tao, ang taas ng expectation sa mga Bible-believing Christians. Kasi sila nga yung nakakita ng katotohanan, sila nga yung nakakaalam ng salita ng Panginoon eh. So, in-expect nila, sila ang makaunawa. Sila tayong mga adjust. Okay? So, alam nila kung sino yun. Kaya nadadamay tayo ngayon na tingin sa atin ay napaka-righteous, holy, hindi na nagkakamali. So, gano'n na ang sa atin. Kaya, what do you think? Kapag gano'n yung mga yung sakit dito, kung gano'n ang impression sa atin, makakapag-share ba tayo? Makakapag-share tayo, pero hindi effective. Okay? Hindi effective. Kaya na, no, sa situation na yon, nakita ko, nagsimula doon sa sa asawa niya na pinag-resign ng Diyos. Diba? Pinag-resign daw siya ni Lord. Kaya nawala doon sa grupo. Magtanong, lagi bang gano'n ang reason? Kapag nawala ka sa grupo, sa trabaho, o ano man yung dati mong ginagawa? Kaya tuloy, ako, nag-resign ba ako ni Lord? Sabihin ko sa inyo, hindi ako pinag-resign ni Lord. Ako ang nag-resign. Dahil previously, sinabi ko sa Panginoon, sa Lord, mga 15 years lang ako at ma-accept ako sa privilege ng pension sa DSIS. Out na ako. Pero ginawa ng Lord, may bonus pa. Nabot ko ng 19 years. Kasi, prior to that, may possibility na, may promotion. So, nakita ko na talaga ako doon. Kaya daming, andun na yung papel ko, biglang i-hold. Ako sana po yung isa sa unang maging head teacher since 2015. In 2016, hindi na po yun. Kaya inold ng principal because of, ewan ko, basta, all of such was already forgiven. But, okay na. Hanggang sa design. Pero, kaya na, ang ating devotion na ito, mga kapatid, ay, do not always say it's the Lord for our decisions. Wala dito. Huwag natin laging sasabihin na yung ating mga desisyon ay galing sa Diyos. No? Wala din namin laging nakita sabihin gano'n. Okay? Kasi hindi laging gano'n. Ito, inalaw ng Panginoon. Gusto ng Lord to eh. Paano kung hindi? Naging maganda ang resulta. So, sino sinisin? Lord. Tama? Kasi, sabi natin, kalooban ni Lord ko. Yung decision ko. Ang tanong, bakit mo nasabi yun? Anong mga basis mo? Okay? Okay? Anong mga basis mo? Kaya isa sa basis niyan, pinag-design ng Lord, ay sabi ng Bible daw, ano yan? You will come and follow me, I will make you teachers of men. Yun ang biblical basis niya.
Ngayon, ano yung mga nagtatrabaho mga Kristiyano? Yung mga nagtatrabaho na mag-resign din dahil for the Christians yun eh. Come and follow me, I will make you pictures of them. Okay? So out of context. And hindi laging ganon yung reason na kaya ako nag-resign dahil sinabi ni Lord. Nag-resign ako ni Lord. Kaya din kay Ari, no? Ingat yan. Sabi na ito ay will the Lord. Kasi ito na ako pinas. Yeah. 69. Kasi ito we can make our plans, but the Lord determines our steps. Okay? Sa pagdidesisyon ng mag-asawa, dapat isa. Hindi isa lang ang nagdidesisyon. Okay? Doon pa lang, kalooban ni Lord yun, number one. Ang desisyon nyo, kahit yan sa ayunan yung dalawa. Otherwise, hindi kalooban ni Lord yun. Ang desisyon mo. Sa Proverbs 69, yan din sabi. We can make our plans, but the Lord determines our steps. Sa Tagalog yun, ang ganda yun, di ba? Ang tao ang paplano, pero Diyos ang ipapatupag. Kaya na, in many Christian circles, it is common to say, the Lord told me, or God led me, for every decision we make. While God truly guides His people, ito, nagagay ang Diyos, kanyang mga nilalang, sa kanyang mga mahal, or activity. Scripture also teaches human responsibility, wisdom, and humility. The Bible shows a balance. We plan, God sovereignly overrules. And the Proverbs teaches that humans make real choices, but God ultimately establishes the outcome. Para nagsabi tayo, di pa nangyari, yung pinatawag lagi na, claim it, name it. Okay? Alam na, magyayari na agad. Name it. Okay naman, naunahan ng Lord sa mangyayari. At sasabihin mo, ito'y kalooban ni Lord. Mahirap yun. Kasi, the Apostle James, so tayo sa James chapter 4, 13 to 16. Even warns believers not to speak arrogantly pala yun, about future plans, but to say, if the Lord wills, yung kalooban ng Lord, we will live and do this or that. This does not mean claiming divine authority for every personal preference. Tandaan natin, God gave us free will, and then the Lord teaches us to have godly wisdom, His words, Scripture. So that tama yung ating mga decision making. It means acknowledging God's sovereignty with humility. Yan. Listen to natin, humility. Acknowledging God so that we might have humble heart, humility. So, there are four truths here that we must not always say it's the Lord for our decisions. Okay. But unless ito yung basis mo, hindi siya out of context. Kaya, decision mo, kaya ako nag-resign because, I promised the Lord, and then, principle that God will supply my needs for 19 ng Philippians. Then, Ephesians 3:20. And then, yung hindi natin lagi makakalimutan na God will not forsake us, no? Leave us, nor forsake us, and more. But still, in accordance with the will of God, hindi ko siya inuunahan na itong decision ko ay tama. Okay? Baga, inilalapit ko pa rin sa Panginoon, Lord,
nawa loobin mo. Nawa loobin mo. Kasi hindi natin alam ang kinabukasan. So, God has already revealed His will primarily through Scripture. Okay? Kaya, ang Scripture ang base natin, itig natin talaga. Kung maaari, alamin natin yung original language, yung up po niyan, yung Greek words sa New Testament, yung Hebrew and Aramaic sa Old Testament, alalimin natin, and then, basa tayo ng mga commentary. So, tunti, nakita natin na talagang napaka-yaman. Katulad nga ng dito ang salita ng Panginoon eh. Kailangan mong hukayin para makuha mo ang katotohanan na yung Panginoon, yaman yun. Secondly, claiming God told me can be spiritually dangerous. Yan nga yung problema sa ibang mga sabi ng Panginoon sa akin, tapos walang sinasite na Bible verse. No? Sabi ng Panginoon sa akin, gawin ko ito. Tapos, actually, may ganyan na. Recently lang, sa grupo ng mga kapastoran, antay ako ng kahit man lang. You know, yung count lang, kahit wala yung verse kung saan siya. Kahit ng book na lang, sa book of Matthew, parang ulit lang na sabi ni Sis Bea, ganun. No? Hindi man specific, pero may pinanggalingan. Hindi yung sabi sa akin ng Panginoon at bigyan niya ako ng pangitain. Delikado yun. Angel sabi na, let the Spirit lead. If used to justify selfish desires, mistakes, or poor judgment. So, kung kamali talaga decision. So, ang pag-angkin na sinabi sa akin ng Diyos ay maaaring mapanganib sa spiritual kung ginagamit upang bigyan at ugiran ang mga makasariling pagkanasa, pagkakamali, o hindi magandang pag-apon. Kaya tandaan natin lagi, the Bible is our basis for our faith and practice. Faith, practice, and life. Yun ang ating mapa. Guide. Mirror. Sasalamin tayo doon. So, thirdly, God gives believers wisdom, conscience, and the Holy Spirit to make responsible choices and decisions. Okay? Gamitin natin ito. Acknowledge natin na sa atin ito. Kaya kumusta ang yung prayer life, ang spiritual discipline, lahat na yun. Sabi spiritual discipline, prayer, fellowship, worship, devotion, and personal devotion, prayer. Sa ating manual, sa ating Harvest Ministries discipleship, andun mga disciplines. Hindi pa under dun sa discipleship group ano po yun? Enlist. So God gives believers wisdom. Dahil natin yan. Kaya we cannot say bigay sa akin to the Lord without reference, without basis. At hindi natin masabi, ito, ang sabi ng Lord, ito ang mangyayari sa akin. Sabi ng Lord. So, fourthly, we must test decisions by the word. Yan na. Prayer. Counsel. The second counsel of godly people, godly men, women, and circumstances. And not merely by feelings. Because feelings is deceiving. Madaya. So, dapat natin subukan ang mga desisyon sa linya ng salita, panalangin, payo, at mga pangyayari, hindi lamang sa pamamagitan ng damdamin. So, emotion. Hindi pwede yung gano'n. Okay? Kaya nga, like Jeremiah,
confess that humans cannot ultimately direct their own steps apart from God. Ano sabi niya? The way of man is not in himself, nor it is in a man to determine his steps. It is in God. Yet this truth calls us to dependence, not presumption. Ano yung presumption? So palagay ko ito. Walang palagayan dito. Dapat sakto. Dapat tama. And that's the Bible to teach us. Kaya na, true faith does not blame God for our decisions. Ang katulad na nga, pinag-resign ng Lord. Doon sa grupo niya, may mga Christians din. Bakit hindi sila nag-resign eh? Diba? It depends on the conviction. Hindi pare-pareho ang hiyandaanan ng mga Kristiyano. Hindi rin pare-pareho ang level na spiritual aspect ng mga Kristiyano. Okay? The word conviction depends on the Holy Spirit and the Word to you, to us. So, kung yan ang decision mo, so huwag mo isama yung iba. Okay? And then, kung magsasabi naman tayo ng ganito ang decision natin, make it gently. No? Yung wala tayong masasagasan, tapos kukumpir pa. No? Kukumpir pa, sige mo, gano'n, tapos gano'n. Dahil niyang kalaban. Tama? Kahit Kristiyano, kalaban na siya. Kahit marampag na yan. Pero maganda yung isang sinabi ng isang member ng Christian. Pag-pray na lang siya. Kung anong problema niya. So, gano'n ang ganda. Yun yung gentle reaction, gentle result or comment. So, biblical balance. Yan. Ang mali, ignoring God in decisions, blaming God for selfish choices. Kaya pag decision tayo, always remember, acknowledge God, the Word, in prayer, and godly people, godly leaders, godly, alam mo yun, accountability, yung mature na ito, yung mature itong kapag ito, at mapasitiwala. And using God's will to avoid responsibility. Yan. And tama. Anong tama? Making wise decisions prayerfully. Okay? Prayerfully. Pinag-pray mo na. Pinag-pray. Niluluto sa kanilang. And then submitting plans, humbly to God. Lord, ito po yung plano mo. Ito po yung mga plano mo. Nasa iyong mga kamay, ang katugunan. Wala po sa akin. And owning our choices while trusting His sovereignty. Kung sa tingin natin, ito yung gabay sa atin ng Panginoon, to His words, but still God permits the one who permit. So, ibigay pa rin natin, hintayin natin ang finality kung baga sa decision. And James teaches humility, not superstition. Sometimes, naging superstitious tayo. Ay, nangyayari ito, parang ganun din ang nangyayari sa hinara pa. Ganun, no? So, planning without God is pride. But invoking God falsely is also irreverent. Walang pagkaalam. Tama din ba? Tayo ng paplano, ang Diyos ang papatupad. But it's better na magplano tayo kaysa wala. Kasi nga, kung di tayo magplano, prepare to plan, plan to fail. So, God's will is primarily revealed through Scripture. Don't forget number 1, Scripture. That's our life and practice and faith. Without it, we cannot live. His word as Christians become true Christian. And then sanctified wisdom. Diyan tayo magkakaroon ng sanctified wisdom. Hindi human wisdom. And third,
prayer, dependency on God, then find counsel from godly believers. Kasi sometimes God used them. Hindi ko nag-aas ng advice, ng counsel, ng payo, sa pastor, sa leader. Ha? Eh sila yung mga talagang nagsunog ng pilay, saka tumaan sa mga testing. Circumstances under God's providence. So, sa mga circumstansya na galing sa provision ng Panginoon. Kaya not every decision is a direct revelation from God. Then natin, decision natin ito, yun lang. And then, commit to the Lord. Submit to the Lord. Huwag kagad natin, yung decision na agad din ng Lord. Hindi po ganoon. Okay? Maliban, mayroon kang supporting Bible na talagang pinag-aralan. Pero hindi mo pa rin sasabihin, ito ang desisyon ng Panginoon. You just submit it. And the finality is upon God. Kaya thy will be done. Even Jesus Christ said that. He said to his Father, not my will, but your will be done. Kaya practical application, guys. Sabi dito, does this agree with Scripture sa decision natin? Ha? Eh, kung sabi mo, mag-asawa. Yung decision ba ng mag-asawa, pinagkaisahan nyo? O, inisahan mo lang yung asawa mo. Sabihin na yun. Ha? Ikaw lang yung decision. Tapos malalaman ng asawa mo, wala na, no choice. Tatahimik ka lang. Okay lang sa mga kabataan. Ito yung course ko. Eh dahil, ito yung in ngayon, pero hindi ka naman in. Ito hindi mo pala kaya. Is my motive pure or self-centered? Have I prayed sincerely? Am I willing to accept correction? Hindi ko nagkakaproblema minsan. Dahil strong personality, piling niya wala nang kasalanan na. So, hindi siya magpapa-accept ng correction. Kaya yung disciplinary action, napakahirap. Tapos ito pa yung teaching ko sa Sunday about discipline of forgiveness. And am I ready? God says no. Kasi nag-decision na tayo decision ko ng Lord magkamali, hindi pala. So, sino masasaktan? Si Lord? Hindi, tayo. Kasi hinahanap si Lord Hindi pala, no, sa pagkamali. Kaya do not, sabi James, that tomorrow will worry. Ilaan natin sa Lord yung tomorrow. Ngayon po, kaya let's pray with this, brethren. Sabay-sabay tayo. Pray with your heart. Ready? Go. Lord, guard my heart from pride and presumption. Help me not to ignore you, nor misuse your name. Teach me to plan wisely, submit humbly, and trust your sovereign will in all things. In Jesus' name. Amen. Yeah, pray natin. Do not always says, ano yan? Ano yung title natin? It is, Lord, in every division. So, praise be to God. Paalala sa atin mga kapatid. Okay, dapat na tayo sa ating prayer concerns. Ito na po tayo ng 1 to 4. 1.
3. One, George. Closing prayer po sila ng dahil na Ay, sorry. Right, kalanong closing prayer. By the way, 9:30 tayo sa kanila. Leo, 3. Ako na pala ito. Ay, by the way. Ano? Meron tayo mag-design. Okay, mag-design tayo ah. Kung nung Wednesday, may Ask Wednesday, tayo may Friday, yan, Graham Ball Day. At saka Pandesal. Graham Ball Friday. Ikaw, number ka. Yan. Serial number 3.
Kaya kung lahat ay mag-work para po sa mga diba, hindi na kami pinagsama Lord. Nawa ang devotion na nitulong sa amin ngayon ay nawa ang ngayon sa amin po sa titipan Lord na sa bawat pag-decision namin Lord na Lord, nawa isipin namin Lord na kung ikaw ba ang nag-aalog nito sa amin o hindi Lord. Nawa Lord, ang pag-decision namin Lord ay hindi lamang sa sarili namin nakabase Lord, kundi sa inyo Lord. Bigyan niyo kami ng knowledge and wisdom and ng awareness Lord sa pag-decision namin Lord. At lalo-lalo na Lord sa araw-araw namin ginagawa Lord, palagi mo kami i-guide Lord. Nawa Lord, ang bawat isa dito Lord ay ingatan niyo sa aming pag-ibig Lord at kayo na po ako magbigay ng protection Lord. In this name, thank you. Amen. God bless.